Ang nakabibinging tunog ng sirena, ang unang gumising sa kanyang diwa. Kasunod nito, ang marahas na pag-uga ng buong istasyon, isang malagim na pag-indayog na tila ba ang dambuhalang bakal na kinalalagyan niya ay isang munting laruan lamang sa kamay ng galit na karagatan. Napahawak ng mahigpit si Mayumi sa hawakan ng kanyang pangmop. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ito na iyon. Ang babala na kinatatakutan ng lahat na nagtatrabaho sa gitna ng dagat. Sa labas ng makapal na salamin ng bintana, wala siyang ibang makita kundi ang itim na gabi na binubura ng walang tigil na buhos ng ulan at ng mga puting bula ng alon na humahampas sa istasyon na parang mga kamao ng isang higante. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang itsura ng luma niyang libro, ang Fundamentals of Nursing, na nakatago sa ilalim ng kanyang maliit na kama sa quarters ng mga empleyado. Ang amoy ng mga pahina noon ang tanging nagpapaalala sa kanya kung bakit siya naririto. Nagtitiis sa amoy ng panlinis at sa kalawang ng sahig sa kabila ng pagod at pangungulila. Ang pangarap na isang araw ang mga kamay niyang ito na kalyo na sa pagkayod ay magiging mga kamay na nag-aalaga ng may sakit. Ang uniforme niyang kulay abo ay mapapalitan ng puting-puti at malinis na uniforme ng isang nurse. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay parang isang malayong bituin at siya ay nasa gitna ng isang bangungot. All personnel, this is a code red. Uulitin ko, code red. Ang lahat ay manatili sa kanilang mga post at hintayin ang susunod na abiso. Ang boses mula sa intercom ay boses ni Sir Leandro Vergara, ang may-ari ng buong Vergara Corporation, ang hari ng toring bakal na ito. Ngunit sa boses niya ngayon, walang bakas ng kapangyarihan, tanging panginginig at takot. Isang takot na hindi pa naririnig ni Mayumi mula sa kanya. Napatingin siya sa mga security monitor na malapit sa kanyang pwesto. Karamihan sa mga ito ay puro static na lang dahil sa lakas ng bagyo. Ngunit isang camera sa may observation deck ang nanatiling gumagana kahit papablink-blink na ang signal, at doon nakita niya ang dahilan ng takot sa boses ng kanilang CEO. Dalawang maliliit na bata, nakasuot ng dilaw na raincoats, ang tila sinusubukang habulin ng isang babaeng staff, ang kambal, sina Ilya at Inigo. Ang mga anak ni Sir Leandro, bago pa man may makakilos, isang dambuhalang alon ang umakyat at humampas sa mismong deck. Ang lakas nito ay parang isang pagsabog. Napasigaw si Mayumi nang makita niyang tinangay ng alon ang dalawang bata. Nawala sila sa paningin ng kamera para silang mga manika na nilamon ng nagngangalit na karagatan. Ilya, Inigo. Ang sigaw ni Leandro sa intercom ay puno ng pagkabaliw at kawalan ng pag-asa. Hindi na ito boses ng isang CEO, kundi boses ng isang amang nawawalan ng anak. Hindi na nag-isip pa si Mayumi. Binitawan niya ang kanyang mop at tumakbo. Ang bawat hakbang niya ay tila pinipigilan ng pag-uga ng sahig. Ang mga babala ng ibang empleyado na huwag siyang lumabas ay hindi na niya pinansin. Wala sa isip niya ang sarili niyang kaligtasan. Ang tanging nasa isip niya ay ang dalawang bata na lumulutang sa gitna ng kadiliman. Ang mga pasyenteng kailangan ng tulong. Nakarating siya sa labas, sa deck na ginagamit para sa mga cargo. Ang hangin ay halos magpatumba sa kakanya. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Agad niyang natanaw ang emergency rescue crane. Nakita niya sa ibaba ang dalawang dilaw na tuldok na pilit lumalaban sa mga alon. Buhay pa sila. Mabilis ang kanyang mga kilos, sanay ang katawan niya sa mabibigat na gawain. Kinuha niya ang makapal na lubid mula sa rescue kit. Itinali ito ng mahigpit sa kanyang baywang at ikinabit sa hook ng crane. Kinuha niya ang isang life buoy. Anong ginagawa mo, Mayumi? Bumalik ka rito. Delikado. Sigaw ng isang security personnel na sumunod sa kanya. Ngunit hindi siya nakinig.
Inihagis niya ang lifebuoy sa direksyon ng mga bata. Sa taas, sa control room, alam niyang nakatingin si Leandro Vergara. Isang taong makapangyarihan, pero sa sandaling ito ay wala ring magawa. Walang ibang paraan, walang ibang gagawa. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at nagdasal. Saka siya tumalon. Ang pagbaba niya gamit ang lubid ay mabilis at magulo. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad habang dumudulas sa lubid. Pagbagsak niya sa tubig, ang lamig nito ay parang libu-libong kutsilyo na sumaksak sa kanyang buong katawan. Halos hindi siya makahinga, pero lumangoy siya. Ginamit niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, ang lakas na ibinibigay ng araw-araw na pagbubuhat at pagod. Mga bata, kumapit kayo. Sigaw niya. Ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng bagyo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni na Ilya at Inigo. Umiiyak sila, nanginginig sa lamig at takot. Inabot niya ang kamay nila, isa-isa, at isinakay sa lifebuoy na palutang-lutang malapit sa kanila. Huwag kayong bibitaw. Ate, mayumin niyo to. Huwag kayong bibitaw. Paulit-ulit niyang sabi, kahit ang sarili niyang katawan ay unti-unti nang pinanghihinaan ng lakas. Nang masiguro niyang ligtas na ang kambal sa lifebuoy, sumenya siya sa itaas. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-angat ng lubid. Ang pag-asa ay nagsimulang bumalik sa kanyang puso. Ligtas na sila. Ngunit hindi pa pala tapos ang pagsubok ng karagatan. Isang malaking piraso ng bakal, marahil ay bahagi ng isang container na natangay ng alon, ang mabilis na rumagasa sa kanilang direksyon. Naitulak pa ni Mayumi ang lifebuoy palayo para mailigtas ang mga bata. Pero huli na para sa kanya. Naramdaman niya ang isang malakas na pagtama sa kanyang ulo. Isang matalas na sakit ang biglang kumalat. At pagkatapos noon ay unti-unting kadiliman. Ang mahigpit niyang pagkakahawak sa lubid ay bumitaw. Ang huli niyang naramdaman ay ang malamig na yakap ng tubig dagat habang hinihila siya pababa, palayo sa hangin, palayo sa ulan, palayo sa buhay. Hindi siya makahinga. Sa loob ng control room na napapalibutan ng mga kumikislap na monitor at butones, pakiramdam ni Leandro Vergara ay nalulunod siya sa tuyong lupa. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa hampas ng alon sa labas. Sa isa sa mga monitor, nakita niya ang lahat. Ang pagtakbo ng babaeng yon, ang janitress, si Mayumi, ang matapang nitong pagtalon sa nagngangalit na karagatan, ang pag-abot nito sa kanyang mga anak, at ang pagkawala nito sa ilalim ng tubig. Wala siyang magawa. Ang makapangyarihang si Leandro Vergara, na kayang magpatakbo ng isang multibilyong kumpanya sa isang tawag lang, ay isa lamang manunood sa pinakamahabang sandali ng kanyang buhay. Rescue team! Nasaan na ang rescue team? Sigaw niya sa intercom. Ang boses ay basag at desperado. Nang sa wakas, ay maireport sa kanya na naiahon na ang tatlo, ang kanyang kambal at si Mayumi, at ligtas na silang lahat. Saka lang siya napaluhod. Doon, sa malamig na sahig ng kanyang toring bakal, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya muli ang takot ng isang ordinaryong tao. Ang takot ng isang ama. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng ospital ay amoy antiseptic, malinis, tahimik, kabaligtaran ng kaguluhang naganap ilang oras lang ang nakalipas. Nakaupo si Leandro sa pagitan ng dalawang kama kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Nakakabit pa rin sa kanila ang mga dextrose, pero ayon sa doktor, nasa mabuti na silang kalagayan. Bahagyang hypothermia lang at ilang mga galos. Biglang gumalaw si Ilya. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. "Daddy?" Mahinang tawag nito. "Yes, anak. Daddy's here." Sagot ni Leandro. Hinawakan ang maliit na kamay ng anak. "Okay ka na. Ligtas na kayo." Napatingin sa paligid ang bata.
Si Ate Mayumi po, nasaan siya? Bumukas din ang mga mata ni Inigo sa kabilang kama. Siya po yung nagligtas sa amin, Daddy. Hinawakan niya kami ng mahigpit. Isang kurot ang naramdaman ni Leandro sa kanyang puso. Ang kanilang bayani. Ang babaeng halos mamatay para iligtas ang kanyang mga anak. Hinalikan niya ang noo ng kambal. Nagpapahinga lang si Ate Mayumi niyo. Magiging okay din siya. Matulog na ulit kayo, okay? Nang makatulog muli ang mga bata, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Nagtanong siya sa nurse station. Sa ICU pa rin po siya, sir. Sabi ng nurse. Stable na po ang vital signs niya, pero hindi pa rin po siya nagigising. Naglakad siya papunta sa intensive care unit. Mula sa salamin ng bintana, natanaw niya si Mayumi Rosario. Nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga makina na marahang tumutunog. May benda sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay payapa, pero maputla. Ito ba ang babaeng araw-araw niyang nakikita na naglilinis ng sahig ng kanyang opisina? Ang babaeng madalas niyang hindi napapansin? Ngayon, habang tinititigan niya ito, hindi na isang janitress ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang anghel, isang bayani. Naramdaman niya ang isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Pero susubukan niya. Bibigyan niya ito ng lahat. Promosyon, pera, isang mas magandang buhay. Iyon lang ang alam niyang paraan para magpasalamat. Leandro, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakita niya si Corazon Almeda, ang kanyang dating asawa, na papalapit. Maganda pa rin ito gaya ng dati. Nakasuot ng isang eleganteng damit na tila hindi nababagay sa loob ng isang ospital. Corazon, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, may bahid ng pagkagulat. Nabalitaan ko ang nangyari. Siyempre nag-alala ako sa mga bata. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na para bang perpektong inensayo. Kumusta na sila? Mabuti na sila. Natutulog na. Maikling sagot ni Leandro. Sumilip si Corazon sa bintana ng ICU sa babaeng nakahiga roon. Tumaas ang isang kilay nito. At sino naman yan? Si Mayumi Rosario, ang nagligtas sa kanila. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Corazon. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang bayani, kung ganon. Napakabuti niya naman. Huminto ito saglit. Saka idinugtong sa isang boses na tila isang bulong. Sana lang ay totoo ang kanyang intensyon. Mahirap na sa panahon ngayon. Maraming mga mapagsamantala na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Kumunot ang noo ni Leandro. Hindi niya nagustuhan ang tono nito. She saved my children's lives, Corazon. That's all that matters. Of course, of course. Mabilis na sabi ni Corazon. Itinaas ang dalawang kamay na para bang sumusuko. Huwag mo na akong pansinin. Dala lang siguro ito ng pag-aalala. Sige na, kailangan ko na ring umalis. May meeting pa ako. Just call me if you need anything, okay? Hinalikan siya nito sa pisngi. Isang halik na naramdaman ni Leandro na kasing lamig ng hangin sa labas. Pinanood niya itong maglakad palayo. Ang mga takong ng sapatos nito ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig ng ospital. Nang nasa dulo na ito ng hallway, nakita niyang huminto ito at may kinuha sa kanyang bag, ang kanyang cellphone. May tinawagan ito at kahit hindi niya marinig ang sinasabi, nakita niya ang pagbabago sa itsura nito. Nawala ang pekeng pag-aalala. Ang pumalit ay isang ekspresyong malamig, seryoso at puno ng kalkulasyon. Ipinagsawalang bahala na lang iyon ni Leandro. Marahil ay trabaho lang. Bumalik siya sa silid ng kanyang mga anak. Naupo siya sa isang sofa sa sulok. Ipinikit ang mga mata at sinubukang ipahinga ang isip. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang screen. Isang bagong email mula sa isang hindi kilalang address. Binuksan niya ito. Walang laman.
Tanging ang subject line lang ang naroon na tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang katotohanan tungkol sa iyong bayani, CEO Vergara. Makalipas ang 2 araw, pinayagan na siyang lumabas ng ospital. Ang pagbalik ni Mayumi sa Vergara Offshore Station ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Dati, isa lang siyang anino na may hawak na mop at balde. Ngayon, lahat ng madaanan niya ay bumabati sa kanya. May ngumingiti, may tumatapik sa kanyang balikat. Mayumi! Wow, ang galing mo! Sabi ng isang engineer na dati ay hindi man lang siya tinitingnan. Salamat sa'yo. Ligtas ang mga anak ni Sir, sabi naman ng isang babae mula sa kusina. At inabutan pa siya ng isang pirasong cake. Pakiramdam niya ay lumalakad siya sa ulap. Ang bawat bati ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat ngiti ay nagpapainit sa kanyang puso. Nahihiya siya, pero sa loob-loob niya, may isang bahagi sa kanya na nagagalak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakikita siya ng mga tao. Hindi bilang isang hamak na janitress, kundi bilang isang tao. Si Sir Leandro ay hindi pa niya nakikitang muli. Ayon sa sabi-sabi, nasa Maynila ito at inaasikaso ang mga bata. Pero nag-iwan ito ng utos sa station manager. Ibigay kay Mayumi ang lahat ng kailangan niya at ituring siyang isang VIP. Pinabalik siya sa kanyang trabaho, pero mas magaan na ang mga gawain. Tila ba ayaw na siyang paguri ng kanyang mga supervisor. Okay ka na ba talaga, Mayumi? Baka gusto mo munang magpahinga pa. Sabi ng kanyang hepe, isang bagay na hindi nito kailanman sinabi noon. Okay na po ako, ma'am. Salamat po. Sagot niya, kasama ng isang matamis na ngiti. Habang naglilinis siya sa hallway malapit sa executive offices, na puno muli ng pag-asa ang kanyang puso. Ang pangarap niyang maging nurse, parang mas abot kamay na ngayon. Marahil, bilang gantimpala, tutulungan siya ni Sir Leandro na makapag-aral. Ang kailangan lang niyang gawin ay lakasan ng kanyang loob na magtanong pagbalik nito. Ngumiti siya sa sarili. Oo, gagawin niya iyon. Para sa kanyang pangarap, para sa kanyang ama. Pero sa gitna ng matatamis na pag-iisip, may mga maliliit na bagay siyang napapansin. Isang security guard na dati ay palaging bumabati sa kanya ng good morning, ay bigla na lang umiwas ng tingin nang magkasalubong sila. May mga grupo ng empleyado na nagbubulungan at biglang tumatahimik kapag napapadaan siya. Nararamdaman niya ang kanilang mga mata na nakatitig sa kanyang likuran. Ipinagsawalang bahala niya lang iyon. Marahil ay guni-guni niya lang. Marahil ay naninibago pa rin ang lahat sa biglaan niyang pagsikat. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang salamin sa pader ng opisina ni Sir Leandro, narinig niya ang boses mula sa loob. Hindi pa pala ito nakaalis at hindi ito nag-iisa. Look at this, Leandro. Ang kanyang search history sa computer ng station. Paano mag-disable ng safety railings? Weak points of Vergara offshore platforms. Does that sound like an innocent janitress to you? Boses yon ni Ma'am Corazon, malamig at matalas. Napatigil sa pagpunas si Mayumi. Ang basahan ay nanatili sa kanyang kamay. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang sinasabi nito? And this, pagpapatuloy ni Corazon, isang email na ipinadala mula sa account niya, 1 linggo bago ang insidente. Papunta sa kanyang pinsan. Basahin mo. Nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos ay ang boses ni Sir Leandro, bumabasa ng may panginginig at galit. Malapit na, pinsan. Isang malaking isda ang mabibingwit ko. Magbabago na ang buhay natin. Hindi. Hindi maaari. Hindi niya kailanman sinulat yon. Hindi niya kailanman hinanap ang mga bagay na yon. Nanginginig na napasandal si Mayumi sa pader. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa loob at sabihin kasinungalingan ang lahat ng yon. Pero ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. May testigo pa ako, Leandro. Isang security personnel na nakakita sa kanya na palakad-lakad, malapit sa deck controls.
Ilang oras bago bumuhos ang ulan, nagtataka raw siya kung anong ginagawa ng isang janitress doon. Bakit, bakit niya gagawin ito? Tanong ni Sir Leandro. Ang boses ay puno ng pagkalito at sakit. Hindi ba't malinaw? She staged the whole thing. Nilikha niya ang panganib para siya ang maging bida, para makuha ang tiwala mo, ang pera mo. She's a predator, Leandro, hiding behind a poor girl's face. Nagsimulang mag-init ang mga mata ni Mayumi. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay hindi luha ng lungkot, kundi luha ng matinding gulat at galit. Isang setup. Ito ay isang malaking setup. Pero bakit? Wala siyang kaaway. Wala siyang ginagawang masama. Dahan-dahan siyang umatras, palayo sa pinto. Kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang mag-isip. Bumalik siya sa kanyang paglilinis, pero ang isip niya ay lumilipad. Ang mga ngiti at papuri kanina ay parang mga multo na ngayon na tumatawa sa kanya. Ang lahat ba ng yon ay pakitang tao lang? Alam na ba nila? Pinag-uusapan na ba nila siya sa kanyang likuran? Pinilit niyang kumalma. Magpapaliwanag siya. Kapag kinausap siya ni Sir Leandro, sasabihin niya ang totoo. Maniniwala ito sa kanya. Kailangang maniwala ito sa kanya. Siya ang nagligtas sa mga anak nito. Iyon ang pinanghawakan niya. Ang katotohanan iyon. Patuloy siya sa pagtatrabaho. Ang bawat kuskos ng basahan sa sahig ay isang paraan para ibaling ang kanyang kaba. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag sa likuran niya. Dalawang lalaki, nakasuot ng uniforme ng security ng kumpanya, ang huminto sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ikaw ba si Mayumi Rosario? Tanong ng isa, kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Mayumi, ang lalamunan ay biglang natuyo. Sumama ka sa amin. Pinapatawag ka ng CEO. Ang mga salitang yon ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. CEO, hindi Sir Leandro. CEO, may opisyal na bigat ang mga salita. Isang bigat na nagpabigat din sa kanyang dibdib. Binitawan niya ang kanyang basahan na lumagapak sa sahig nang may mahinang tunog. Pinunasan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa kanyang uniforme at sumunod. Ang bawat hakbang sa mahabang hallway papunta sa opisina ni Leandro ay parang isang mabagal na martsa patungo sa kamatayan. Nasa magkabilang gilid niya ang dalawang security guard. Ang kanilang presensya ay mabigat at naninikil. Ang mga empleyadong nadadaanan nila ay humihinto sa kanilang ginagawa. Ang mga dating ngumingiti sa kanya ay ngayoy nakatingin nang may halong awa, pagtataka, at ang pinakamasakit sa lahat, panghuhusga. Tila ba sa isang iglap, ang koronang ipinutong sa kanya bilang isang bayani ay naging isang koronang tinik. Ang bawat tingin ay isang tusok. Pagbukas ng malaking pinto ng opisina ng CEO, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang karangyaan ng lugar, kundi ang lamig. Ang aircon ay hindi kasing lamig ng titig ng lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa. Si Leandro Vergara. Hindi ito ang Leandro na nakita niya sa ospital. Ang nag-aalalang ama, ang taong may utang na loob. Ang nasa harap niya ngayon ay ang CEO. Ang hari, ang hukom. Nakatayo sa gilid nito si Corazon Almeda. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng awa. Pinapatawag niyo raw po ako, sir, sabi ni Mayumi. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinatatatag. Hindi sumagot si Leandro. Sa halip itinulak nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Tingnan mo, nanginginig ang mga kamay ni Mayumi habang binubuksan ang folder. Sa loob, nakalatag ang mga ebidensya. Ang printout ng peking email, ang listahan ng mga search queries na hindi niya ginawa, at isang pirmadong salaysay mula sa isang security guard na hindi niya kilala. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, isang perpektong pagkakagawa na kasinungalingan. Sir,
Hindi po totoo ang lahat ng ito, sabi niya. Itinaas ang kanyang paningin mula sa mga papel patungo sa mga mata ni Leandro. Hindi ko po alam kung saan nanggaling ang mga ito. Sir, maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Umalingaw-ngaw ang boses ni Leandro sa loob ng tahimik na opisina. Tumayo ito. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang katawan ay bahagyang nakasandal pasulong. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng galit. Naniwala ako sa iyo. Naniwala ako na isa kang bayani. Pinuri ka ng lahat ng itinuring kitang isang anghel na ipinadala para iligtas ang aking mga anak. Humakbang ito paikot sa mesa, papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig. Pero ano ang totoo, Miss Rosario? Na lahat ng ito ay isang palabas? Na ginamit mo ang buhay ng mga anak ko para sa sarili mong kapakanan? Para makakuha ng pera? Ng atensyon? Hindi po, sir. Hinding-hindi ko po gagawin yon. Lumakas na ang boses ni Mayumi. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Iniligtas ko po sila. Tumalon ako sa dagat. Itinaya ko po ang buhay ko para sa kanila. Oo, tumalon ka nga. Sigaw ni Leandro. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. At iyon ang pinakamagaling na parte ng iyong plano. Ang galing mong umarte. Napaniwala mo kaming lahat. Napailing si Mayumi. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Corazon na ngayon ay may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Ma'am, bakit po? Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Ngumiti lang si Corazon. Hija, ang katotohanan ang laging lumalabas. Tama na, utos ni Leandro. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang emosyon. Tumingin siya sa mga gwardiya. Wala na siyang anumang kaugnayan sa Vergara Corporation. Simula ngayon, she is fired. Sir, pakiusap. Pagmamakaawa ni Mayumi, ang kanyang dignidad ay unti-unti nang natutunaw. Wala po akong kasalanan. Pakiusap, huwag niyo pong gawin ito sa akin. Pero hindi na siya pinakinggan ni Leandro. Tumalikod ito. Humarap sa malaking bintana na tanaw ang karagatan. Ang parehong karagatan na naging saksi sa kanyang katapangan. Tila ba hindi na nito kayang tingnan pa ang kanyang mukha. Ilabas niyo na siya. Mahinang utos nito, pero sapat na para marinig ng lahat. Hinawakan ng mga gwardiya ang braso ni Mayumi. Sa pilitan siyang kinaladkad palabas ng opisina. Sir, parang awa niyo na. Maniwala kayo sa akin. Paulit-ulit niyang sigaw. Pero ang tanging sagot na natanggap niya ay ang pagsara ng pinto ng opisina. Ang paglalakad pabalik sa hallway ay mas masakit pa. Ngayon, ang mga tingin ay hindi na nagtatanong. Ang mga ito ay puno na ng kasiguraduhan. Ang bayani ay isa palang kontrabida. Ang anghel ay isa palang demonyo. Hindi na siya pinayagang kuhanin pa ang kanyang mga gamit. Isinakay siya sa isang service boat kasama ang 2 gwardiya na tila ba isa siyang mapanganib na kriminal. Habang papalayo ang bangka mula sa dambuhalang istasyon, tiningnan niya ito. Ang toreng bakal na minsang sumimbolo sa kanyang mga pangarap ay isa na ngayong monumento ng kanyang kahihiyan. Ang bawat ilaw nito ay tila nangungutya sa kanya. Napayuko si Mayumi, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang alat ng kanyang mga luha ay humalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang tanong na minsang bumulong sa kanyang isipan ay ngayoy isang malakas na sigaw na sumisira sa kanyang pagkatao. Ang pagiging mabuti? May halaga pa ba? Ang amoy ng lugar na ito, iyon ang unang sumalubong sa kanya. Isang pinaghalong amoy ng maalat na dagat, nabubulok na basura at tuyong isda. Ito ang amoy ng tahanan. Ito ang amoy ng kahirapan. Ang amoy na pilit niyang tinatakasan sa loob ng maraming taon. Pagbaba niya sa tricycle sa dulo ng makitid na eskinita, tila ba ang bawat bintana
ay nagkaroon ng mga mata. Ang bawat sulok ay may mga tenga. Naramdaman niya ang mga titig. Narinig niya ang mga bulungan na biglang humihina kapag siya'y napapalingon. Ito ang kanyang pagbabalik. Hindi bilang isang bayani na aangat sa kanila mula sa hirap, kundi bilang isang talunan na ibinagsak pabalik sa putik. Tinulak niya ang kinakalawang na pinto ng kanilang maliit na barong-barong. Walang nagbago. Ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ang iisang bumbilya na nakasabit sa kisame, ang lumang papag sa isang sulok. At sa ibabaw ng isang maliit na mesa, ang larawan ng kanyang ama. Nakangiti ito sa litrato, isang katangiti na hindi na niya nakita sa mga huling taon ng buhay nito. Isang ngangiti na unti-unting pinatay ng kahihiyan. Isang kahihiyan na kagagawan din ng mga Vergara. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga binti ay bigla na lang nanghina. Doon, sa harap ng larawan ng kanyang ama, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang sirang gripo. Hindi ito iyak ng lungkot. Ito ay iyak ng galit, ng kawalan ng kapangyarihan. Bakit Kate? Bulong niya sa hangin. Bakit ganito sila? Bakit ang lupit ng mundo sa mga taong ang gusto lang naman ay maging mabuti? Ang larawan ay nanatiling tahimik. Ang nananangiti nito ay tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Kinabukasan, sinubukan niyang bumangon. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Kailangan niyang mabuhay. Pumunta siya sa isang maliit na karinderya malapit sa palengke. Naghahanap po kayo ng tagahugas? Tanong niya sa matabang babae na nag-aayos ng mga ulam. Ngumiti ito sa kanya. Oo, Ineng. Marunong ka ba? Masipag ka ba? Opo, mabilis niyang sagot. Kahit ano po, kaya kong gawin. Saan ka ba huling nagtrabaho? Nag-atubili si Mayumi, pero kailangan niyang sabihin ang totoo. Sa Vergara Offshore Station po. Ang ngiti sa mukha ng babae ay biglang naglaho. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang ngayon lang napansin ang luma niyang damit at pagod niyang mukha. Ikaw yung nasa balita? Hindi balita sa TV, kundi balitang kumalat sa kanilang lugar na mas mabilis pa sa apoy. Ang chismis. Hindi po totoo yun. Setup lang po ang lahat. Pakiusap ni Mayumi. Umiling ang babae. Pasensya na, Ineng. Puno na pala kami. Tumalikod na ito at hindi na siya muling hinarap. Ganoon ang nangyari sa buong araw. Sa isang paggawaan ng yelo, sa isang patahian, sa isang tindahan. Sa sandaling malaman nila kung saan siya galing, bigla na lang nagbabago ang lahat. Ang pangalan ng Vergara ay isang sumpa na nakakabit sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya pa uwi, dapit hapon na. Nakasalubong niya si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na pinakamalakas ang boses sa lahat. Dati, ito ang unang bumati sa kanya nang umuwi siya mula sa ospital. Ang galing mo, Mayumi! Bayani ka ng lugar natin. Ngayon, nang makita siya nito, bigla itong bumulong sa kausap nito, pero sapat na ang lakas para marinig niya. Ayan na siya. Yung pinalayas. Nagnakaw daw sabi nila. Nagpatuloy sa paglakad si Mayumi, nakayuko, pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Gabi. Isang malakas na ulan ang bumuhos. Ang patak nito sa kanilang bubong na yero ay parang isang walang katapusang panunumbat. Nakahiga si Mayumi sa kanyang papag, nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kanilang dingding, kundi dahil sa lagnat, ang kanyang katawan, na pagod na sa emosyonal at pisikal na paghihirap, ay tuluyan ng bumigay. Wala siyang gamot. Wala siyang pagkain. Wala siyang kasama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isip niya, bumalik ang pakiramdam ng pagkalunod sa dagat, ang malamig na yakap, ang kadiliman. Marahil, mas mabuti pa kung doon na lang siya nagtapos. Marahil, iyon na ang pinakamaawaing katapusan para sa kanya.
Pakiramdam niya, nilamon na siya ng buong mundo. Itinapon, itinakwil, nang bigla, sa gitna ng ingay ng ulan, may kumatok sa kanyang pinto. Isang katok na mahina, pero malinaw. At sinundan pa ng isa. Sino naman ang pupunta sa kanya sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Pinilit niyang bumangon, kahit ang bawat galaw ay parang isang mabigat na parusa. Nanghihina siyang naglakad papunta sa pinto, gamit ang pader bilang suporta. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, sa gitna ng ulan, nakatayo ang isang lalaki. Bata pa ito, marahil ay kaedad niya lang. Nakasuot ito ng simpleng jacket at may hawak na itim na payong. Ang mukha nito ay seryoso, at ang mga mata ay tila may hinahanap. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Ikaw ba si Mayumi Rosario? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Vergara ay nakakabingi. Ito ang uri ng katahimikan na hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pagkabalisa. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Nakaupo si Leandro sa kanyang malawak na study, napapalibutan ng mga librong hindi niya binabasa at mga papeles ng kumpanya na hindi niya mapagtuunan ng pansin. Sa kanyang harap, isang baso ng mamahaling alak ang halos hindi pa nababawasan. Tapos na ang bagyo. Nailabas na niya ang basura. Napatunayan na niya ang kanyang kapangyarihan. Pero bakit pakiramdam niya, siya ang talo? Isang matinis na sigaw mula sa itaas ang bumasag sa katahimikan. Agad siyang napatayo at nagmamadaling umakyat sa hagdan. Ang sigaw ay nagmula sa kwarto ng kanyang mga anak. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Inigo na nakaupo sa kama, umiiyak at nanginginig. Ang kanyang kambal na si Ilya ay gising na rin. Ang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa kapatid. Ang yaya ay pilit na pinapakalma ang bata. Anong nangyari? Tanong ni Leandro. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nananaginip po ulit, sir. Sagot ng yaya. Tungkol na naman po sa dagat. Lumapit si Leandro at naupo sa tabi ni Inigo. Niyakap niya ang kanyang anak na isiniksik ang mukha sa kanyang dibdib. Shh! It's okay, anak. It's just a dream. Daddy's here. Yung alon, Daddy. Malaki. Humihikbing, sabi ng bata. Tapos nahulog kami. Pero hinawakan kami ni Ate Mayumi. Natigilan si Leandro. Ate Mayumi. Sa loob ng isang linggo mula nang palayasin niya ang babae, ito ang unang pagkakataon na narinig niyang muli ang pangalang iyon. Maingat niyang iniutos sa lahat ng kasambahay na huwag babanggitin ang pangalan ni Mayumi Rosario sa pamamahay na ito. Pero hindi niya kayang utusan ang panaginip ng kanyang mga anak. Wala na si Ate Mayumi, anak. Mahinang sabi niya, sinusubukang gawing matatag ang kanyang boses. Tandaan niyo, masama siyang tao. Umiling si Inigo. Hindi po, mabait po siya. Sabi niya, huwag kayong bibitaw. Sabi niya, Ate Mayumi niyo to. Paulit-ulit po niyang sinabi, pati si Ilya ay nagsalita. Opo, Daddy, hindi po siya masama. Bakit po siya umalis? Walang maisagot si Leandro. Paano niya ipapaliwanag sa mga inosenteng isipan ng kanyang mga anak ang tungkol sa kasakiman, panloloko, at mga ebidensyang nakita niya? Paano niya sasabihin na ang anghel sa kanilang panaginip ay isang demonyo sa totoong buhay? Nang sa wakas ay muling nakatulog ang kambal, bumalik si Leandro sa kanyang study. Pero hindi na siya mapakali. Ang mga salita ni Inigo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sabi niya, huwag kayong bibitaw. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ang files na ipinadala sa kanya ni Corazon. Tiningnan niyang muli. Ang email, ang search history, ang salaysay ng testigo. Nang una niya itong makita, ang lahat ay malinaw na malinaw. Isang perpektong larawan ng panloloko. Pero ngayon, sa katahimikan ng gabi, habang sariwa pa sa kanyang isipan
Ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Nagsimula siya ng makakita ng mga maliliit na bitak. Bakit magse-search ang isang tao ng ganoong mga bagay sa isang public access computer ng kumpanya? Hindi ba't iyon ay masyadong halata? At ang email, bakit niya ito ipapadala sa isang pinsan? Bakit niya isusulat ang kanyang masamang balak? Tiningnan niya ang salaysay ng security guard. Ayon dito, nakita niya si Mayumi malapit sa deck controls bandang 6:00 ng gabi. Pero natatandaan ni Leandro na may meeting siya kasama ang lahat ng department heads hanggang 7:00. Imposibleng walang ibang nakakita kay Mayumi roon kung totoo man. Nag-umpisa siyang magduda, ngunit agad din niyang iwinaksi ito. Gusto mo lang siyang paniwalaan dahil iniligtas niya ang mga anak mo, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Pero ang ebidensya ay ebidensya, huwag kang magpapadala sa emosyon. At si Corazon, siya ang nagbigay sa kanya ng lahat ng ito. Ang dating asawa niya na, sa kabila ng kanilang mapait na hiwalayan, ay nagpakita ng malasakit. Pero may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Noong gabi sa ospital, ang itsura ni Corazon nang may kausap ito sa telepono. Ang malamig at kalkuladong ekspresyon. Hindi iyon ang mukha ng isang nag-aalalang ina-inahan. Tumayo si Leandro. Naglakad siya papunta sa intercom na konektado sa buong mansyon. Pinindot niya ang button para sa opisina ng kanyang head of IT, si Mang Romy, na may sariling quarters sa compound. Romy, sabi niya, ang boses ay mababa at seryoso. Gising ka pa ba? Opo, sir. Palagi po. Mabilis na sagot mula sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Discreetly. Walang ibang dapat makaalam. Naiintindihan mo? Yes, sir. Gusto kong i-trace mo ang pinanggalingan ng isang anonymous email na natanggap ko nung 1 linggo. At gusto kong suriin mo ang lahat ng security footage sa offshore station nung pamanong araw ng bagyo. Lahat. Kahit ang mga corrupted files, subukan mong i-recover. I want to see everything. Masusunod po, sir. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Leandro sa bintana. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Marahil ay isang patunay na tama ang kanyang desisyon o marahil ay isang patunay na nagkamali siya. Isang pagkakamaling napakalaki. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Romy. Ang bilis naman. Sir? Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Sinimulan ko na po ang initial scan sa mga security log. At may nakita po akong kakaiba. Ano yon? May nag-access po sa main server ng station at may binurang data. Isang malaking chunk ng data, sir. Mula mismo sa oras ng insidente. Huminto ito saglit. At ang access, hindi po siya ginawa mula sa loob ng station. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Leandro. Nararamdaman ang panlalamig sa kanyang batok. Ang access po ay ginawa remotely, mula sa isang computer, dito sa Maynila. Ipinikit ni Mayumi ang kanyang mga mata. Hinihintay na lang na lamunin siya ng kadiliman. Ngunit ang paulit-ulit na katok sa pinto ay hindi tumitigil. Tila ba determinado ito hindi aalis hanggat hindi niya binubuksan. Sino yan? Sigaw niya. Ang boses ay mahina at paos dahil sa lagnat. Kailangan kitang makausap, Miss Rosario. Sagot ng boses sa labas. Isang boses na kalmado at seryoso. Tungkol ito sa nangyari sa Vergara Station. Ang pangalan ng kumpanya ay parang isang daggitab ng kuryente na gumising sa kanyang nanghihinang katawan. Ipinadala ba siya ni Leandro para saktan siya? O baka naman mga pulis? Sa kabila ng takot, may isang maliit na bahagi sa kanya na nag-udyok sa kanyang buksan ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang lalaking nakatayo sa labas ay hindi mukhang goons, hindi rin pulis. Mukha siyang ordinaryong binata. Marahil ay isang estudyante o isang batang propesyonal.
Ang tanging kakaiba sa kanya ay ang intensidad sa kanyang mga mata. "Sino ka?" tanong ni Mayumi. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa pinto, handang isara ito anumang oras. "Ang pangalan ko ay Rafael," sabi ng lalaki. "Isa akong IT engineer at naniniwala akong inosente ka." Napanganga si Mayumi. Sa loob ng maraming araw, ito ang unang pagkakataon na may nagsabi ng mga salitang yon sa kanya. Pero ang tiwala niya ay matagal nang nawala. "Umalis ka na," sabi niya. Sinubukang isara ang pinto. Ayoko nang makarinig ng kahit ano tungkol sa mga Vergara. Ngunit mabilis na iniharang ni Rafael ang kanyang paa sa pinto. "Sandali lang, Miss Rosario. Pakiusap. Hindi ako kaaway. Nandito ako para tumulong." "Tulong? Wala nang makakatulong sa akin?" Mapait niyang sagot. "Sinira na nila ang buhay ko. Ano pa bang gusto niyo?" Tumingin si Rafael sa loob ng kanyang bahay, sa kahirapang nakikita kahit sa dilim. Nakita nito ang di maayos na papag, ang kawalan ng pagkain sa mesa. Ang titig nito ay napuno ng awa, isang awang hindi mapanghusga. "Hindi ako para sa kanila," sabi ni Rafael sa mas mahinang boses. "Ang lolo ko, si Mang Berto, matalik niyang kaibigan ang tatay mo, si Mang Carding." Natigilan si Mayumi, ang pangalan ng kanyang ama. "Paano mo? Laki ako sa mga kwento nila." Pagpapatuloy ni Rafael. "Mga kwento ng pangingisda, ng samahan, at ng inhustisya. Alam ko ang nangyari sa tatay mo. Alam ko kung paano siya tinanggalan ng dignidad ng parehong kumpanyang sumira sa'yo." Ang mga salita ni Rafael ay tumagos sa pader na itinayo ni Mayumi sa paligid ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may nakaintindi, hindi lang sa sakit na dinaranas niya ngayon, kundi pati na rin sa sakit na daladala niya mula pa sa kanyang pagkabata. "Bakit ka nandito?" tanong niya muli. Pero ngayon, ang boses niya ay wala ng galit, tanging pagod at isang kislap ng pag-usisa. "Nang marinig ko ang pangalan mo sa mga tsismis, alam ko na. Hindi maaring magkataon lang. Nag-imbestiga ako sa sarili ko. May mga kakilala ako sa loob. At may nakita ako." Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ipinakita niya kay Mayumi ang isang screen na puno ng mga codes at data. "Ito ang log ng server ng station," paliwanag niya. "Tingnan mo ito. May isang malaking file na binura noong gabi ng bagyo. Isang file na naglalaman ng audio recordings mula sa communication lines." Tumingin si Mayumi sa screen, hindi lubusang naiintindihan ang mga teknikal na bagay. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, may nagtatago ng ebidensya, may nagmamanipula ng katotohanan, at sino man sila, napakagaling nila, pero hindi sila perpekto. Naramdaman ni Mayumi ang muling pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa. "Matutulungan mo ba ako?" tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Tumango si Rafael. "Sinusubukan ko. Ginagawa ko ang lahat. Ang pagtulong sa'yo ay pagtulong na rin sa alaala ng tatay mo at sa utang na loob ng pamilya ko sa kanya." Sa unang pagkakataon, pinapasok niya ang estranghero sa kanyang tahanan. Umupo sila sa dalawang lumang silya. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. "Bakit kanila pinag-iinitan?" tanong ni Rafael. "May nakaaway ka ba?" Umiling si Mayumi. "Wala. Ang tanging naiisip ko lang ay yung dating asawa ni Sir Leandro, si Ma'am Corazon. Naroon siya. Iba ang mga tingin niya sa akin." Natahimik si Rafael, tila may malalim na iniisip. "Ang taong nagbura ng data ay napaka-professional," sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. "Pero nagkamali siya." "Anong pagkakamali?" Tumingin si Rafael sa mga mata ni Mayumi. Ang kanyang sariling mga mata ay nag-aalab sa determinasyon.
Hindi niya nalinisan ng husto ang system cache. May natira siyang isang pira-pirasong fragment, isang audio file na corrupted, pero baka may ma-recover ako. Isang boses mula sa kadiliman. Huminto siya, at ang kanyang susunod na mga salita ay nagbigay ng kilabot at pag-asa kay Mayumi. Isang audio file na wala pang ilang segundo ang haba, at malapit ko nang mabuo ulit ito. Ang opisina ni Leandro ay balot sa dilim. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa kanyang laptop screen. Sa screen, isang audio wave visualizer ang paulit-ulit na gumagalaw, kasabay ng isang tunog na paulit-ulit din niyang pinapatugtog. Ipinadala ito ni Romy kalahating oras na ang nakalipas ang fragment. Ang piraso ng data na hindi nalinisan ng husto, ito ay maikli, wala pang 3 segundo, at puno ito ng static, ang ingay ng hangin at ulan. Pero sa likod ng ingay, may isang boses ng babae, pamilyar. Gawin mong mukhang aksidente, paulit-ulit. Gawin mong mukhang aksidente, paulit-ulit. Kaninong boses iyon? At ano ang ibig sabihin nito? Para siyang nakikinig sa isang multo, isang tinig mula sa gitna ng bagyo na nagbubulong ng isang malagim na sikreto. Tumayo siya at nagsalin ng isa pang baso ng alak. Pinilit niyang isantabi ang pagdududa. Maaaring nagkataon lang. Maaaring bahagi ito ng isang radio communication na wala namang kinalaman sa nangyari. Pero ang report ni Romy ay malinaw. Ang file na ito ay bahagi ng mas malaking audio log na binura mula sa server, at ang pagbura ay ginawa mula sa isang computer sa Maynila. Sino? Sino ang may kakayahang gawin iyon? At sino ang may motibo? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang study. Pumasok si Corazon. Dala-dala ang kanyang karaniwang aura ng elegansya at kapangyarihan. Hindi ka pa ba matutulog, Leandro? Tanong nito. Ang boses ay malambing, puno ng pag-aalala. Gabi na. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Marami lang akong iniisip. Sagot niya, hindi tumitingin dito. Lumapit si Corazon at tumayo sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang mga kamay sa kanyang balikat at marahang minasahe. Huwag mo nang isipin yung babaeng yon. You did the right thing. Tinanggal mo ang isang ahas sa iyong pamamahay. Hindi kumibo si Leandro. Alam mo, pagpapatuloy ni Corazon, ang boses ay naging mas malungkot, mas personal. Naaalala ko nung mga panahon na tayo pa, nung mga panahong puno rin ng pagsubok. Naalala mo ba yung nawala yung panganay sana natin? Natigilan si Leandro. Iyon ang isang paksang hindi na nila pinag-usapan sa loob ng maraming taon. Ang pagkakalaglag ni Corazon, isang pangyayaring naging simula ng kanilang pagkakalamat. Corazon, huwag na nating pag-usapan yan. Hindi, pakinggan mo ako, pilit nito. Ang sakit noon, Leandro, hindi mo alam kung gaano kasakit. At tuwing nakikita ko sina Ilya at Inigo, bumabalik ang lahat. Kaya noong nalaman kong may nagtangka sa buhay nila, isang babaeng mukhang pera, hindi ko kinaya. Kailangan kong gawin ang lahat para protektahan sila, para protektahan ka. Kahit na ang ibig sabihin noon ay saliksikin ang pinakamaduduming baho ng isang tao. Ang mga salita ni Corazon ay tumagos sa kanya. Ang mga ito ay puno ng emosyon, ng sakit ng isang ina. Marahil ay tama ito. Marahil ay nag-overthink lang siya. Marahil ang kanyang pagdududa ay dala lang ng pagod at guilt. Salamat, Corazon. Sabi niya sa wakas. Salamat sa malasakit mo. Ngumiti ito. Isang ngingiting tila nagpapahiwatig ng tagumpay. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito, Leandro. Kahit na hindi na ako opisyal na bahagi nito. Huminto ito sagot at tumingin sa kanya ng may kahulugan. Ang mahalaga ay malaman mo kung sino ang mga taong tunay na tapat sa'yo. Yung mga taong handang gumawa ng kahit ano. Basta siguraduhin mo lang na walang makakaalam. Yung tipong
Kailangan mong gawin mong mukhang aksidente ang lahat para walang masabi ang iba. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yon sa bibig ni Corazon, ang dugo ni Leandro ay tila naging yelo, para siyang sinampal, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang eksaktong mga salita, ang eksaktong tono, iyon ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan ang kanyang dating asawa. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang babaeng minsan niyang minahal o ang ina ng kanyang nawalang anak. Ang nakikita niya ay isang halimaw na nakasuot ng isang magandang maskara. Ang pekeng pag-aalala, ang paggamit sa alaala ng kanilang namatay na anak. Ang lahat ng ito, isang kalkuladong pag-arte. Anong sinabi mo? Tanungin niya. Ang boses ay mahinahon pero puno ng panganib. Hindi napansin ni Corazon ang pagbabago sa kanya. Masyado itong kampante sa kanyang tagumpay. Ang sabi ko, you did what you had to do. You were smart. You made it look clean. Pero hindi na siya nakikinig sa mga kasalukuyang sinasabi nito. Ang naririnig na lang niya ay ang tinig mula sa audio file na ngayoy malinaw na sa kanyang isipan. Ang tinig na naguutos, ang tinig ni Corazon, ang lahat ng ebidensya, ang email, ang search history, ang testigo. Malamang ay kagagawan din nito lahat. Ang babaeng inakusahan niya, ang babaeng ipinatapon niya, ang babaeng tinawag niyang ahas, ay isang biktima. At siya ang naging bulag na tagapagpatupad ng parusa. Tumayo si Leandro, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Corazon, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. May itatanong ako sa'yo at gusto kong sagutin mo ako ng totoo. Napansin na ni Corazon ang pagbabago, na wala ang nangiti sa mukha nito. Ano yon? Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Saan ka noong gabi ng bagyo? Ang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng dingding ang gumising kay Mayumi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, hindi bigat sa dibdib ang una niyang naramdaman. Ang lagnat niya ay medyo bumaba na, marahil ay dahil sa gamot na dala ni Rafael kagabi, o marahil ay dahil sa pag-asang dala nito. Pag-asa. Isang salitang halos nakalimutan na niya ang kahulugan. Kagabi, bago umalis si Rafael, nangako ito. May nahanap na akong lead, sabi nito. Hindi ko pa masabi sa iyo ang lahat, pero malapit na, Mayumi. Malapit na nating makuha ang katibayan. Basta mag-ingat ka at huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ang mga salitang yon ang naging unan niya sa kanyang pagtulog. Bumangon siya. Pakiramdam ay mas malakas na. Naglinis siya ng bahay. Nagluto ng kaunting lugaw mula sa bigas na iniwan din ni Rafael. Habang kumakain, hindi niya maiwasang isipin ang lahat. Ang pagdating ni Rafael ay parang isang himala. Isang sagot sa kanyang mga dasal na hindi niya namalayang binibigkas pala niya. Ngunit kasama ng pag-asa ay ang pagbabalik ng takot. Takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kung malaman ni na Ma'am Corazon na may nag-iimbestiga, ano ang kaya nilang gawin? Kung si Sir Leandro, natigilan siya. Si Leandro, ano na nga kaya ang iisipin nito kapag nalaman nito ang totoo? Maniniwala na kaya ito? O mas lalo lang itong magagalit dahil napatunayang nagkamali siya? Ang imahe ng galit nitong mukha sa opisina ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, isang sugat na hindi pa naghihilom. Pagkatapos kumain, nagpasya siyang lumabas. May isang lugar siyang kailangang puntahan. Naglakad siya papunta sa maliit na sementeryo sa kabilang baryo. Ang daan ay maputik pa rin dahil sa ulan kagabi. Huminto siya sa harap ng isang simpleng puntod na yari sa semento. Ang pangalan na nakaukit dito ay medyo nabubura na, pero malinaw pa rin sa kanyang puso at isipan. Carding Rosario, minamahal na ama. Naupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod,
Hinaplos niya ang malamig na semento. Tay, bulong niya. Kamusta na po kayo dyan? Huminga siya ng malalim. Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Ang dami pong nangyari. Tay, naulit po. Naulit po yung ginawa nila sa inyo. Pinagbintangan po nila ako. Tinanggalan ng trabaho, ng dignidad. Katulad po ng ginawa nila sa inyo noon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa pangalan ng kanyang ama. Natatandaan ko pa po yung mga huling araw nyo. Hindi na po kayo nagsasalita. Palagi na lang po kayong nakatingin sa dagat. Sabi ng doktor, depression daw po. Pero alam ko po ang totoo. Namatay po kayo sa kahihiyan, sa sama ng loob. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Noong bata po ako, nangako ako sa sarili ko. Naaalis ako sa lugar na ito, na magiging nurse ako, na aahunin ko po ang pangalan natin mula sa putik na ibinato nila. Pero tay, nabigo po yata ako. Napayo ko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Pero tay, pagpapatuloy niya, unti-unting itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bagong determinasyon. May tumutulong po sa akin ngayon, sabi niya, malapit na raw pong lumabas ang totoo. At tay, pinapangako ko po sa inyo, sa pagkakataong ito, hindi po ako susuko. Hindi po ako magpapatalo, katulad ng hindi niya itinuloy ang sasabihin. Ayaw niyang isipin na talunan ng kanyang ama. Isa rin itong biktima. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puntod, pero ang kanyang isip ay nasa laban na haharapin niya. Hindi na po ako yung dati, tay. Natuto na po ako. Hindi po sapat na mabuti ka lang. Kailangan mo ring lumaban. Hinalikan niya ang dulo ng kanyang mga daliri at idinampi ito sa puntod. Para po sa inyo ito. Ibabalik ko po ang dangal na kinuha nila sa ating dalawa. Habang naglalakad siya palayo sa sementeryo, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Ang multo ng nakaraan na matagal nang nakapasan sa kanyang mga balikat ay tila naging isang inspirasyon. Hindi na ito isang bigat, kundi isang lakas. Pagdating niya sa eskinita papunta sa kanilang bahay, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message. Kinuha niya ito. Iniisip na baka si Rafael. Pero hindi. Ang numero ay hindi rehistrado. Binuksan niya ang mensahe. Ang laman nito ay iilan lamang na salita. Ngunit sapat na yon para pahintuin ang kanyang paghinga at pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Kailangan kitang makausap. Huwag kang magsasabi kahit kanino. At sa ilalim ng mensahe, 2 letra lang ang nakalagay na kumakatawan sa taong pinakakatakutan at kasabay nito, pinakaaasam niyang harapin. Habang si Mayumi ay nakatitig sa text message na nagpatigil sa kanyang mundo, si Corazon Almeda naman ay nasa gitna ng paglikha ng isang obra maestra ng panlilinlang. Ang kanyang penthouse unit sa Makati ay tila dinaanan ng bagyo. Ang mga vase ay basag sa sahig. Ang mga unan ng sofa ay watak-watak. Isang mamahaling painting ang may malaking punit sa gitna. Kalmado siyang nakaupo sa gitna ng gulo, suot ang isang sutlang roba at may hawak na baso ng champagne. Sa kanyang harap, isang lalaking may peklat sa mukha ang nanginginig na naghihintay ng kanyang mga utos. Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo pag-akyat mo rito? Tanong ni Corazon. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sigurado po, ma'am. Ginamit ko po yung service elevator, tulad ng sabi niyo. Sagot ng lalaki. Good. Kumuha si Corazon ng isang puting sobre mula sa mesang katabi niya. Ito ang balance at isang bonus. Pagkatapos nito, gusto kong magbakasyon ka sa probinsya. Huwag kang magpapakita sa Maynila sa loob ng 1 taon. Maliwanag? Opo, ma'am. Salamat po. At yung sulat? Inilabas ng lalaki ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Isang sulat na isinulat kamay. Ang mga letra ay pilit na ginawang pambabae. Inabot niya ito kay Corazon.
Binasa ito ni Corazon. Isang ngiting nasisiyahan ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Perfect. Itago mo yan sa ilalim ng kama ko. At itong cellphone? Sabi niya, iniaabot ang isang burner phone, itapon mo sa Pasig River pagkatapos mong gawin ang huling iuutos ko. Tumango ang lalaki. Tumayo si Corazon at naglakad papunta sa kanyang salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit at matulis na letter opener. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at mabilis itong iwinasiwas sa kanyang braso. Isang manipis na pulang linya ang gumuhit sa kanyang balat. Hindi malalim, pero sapat na para mag-iwan ng marka. Isang perpektong galos na magmumukhang gawa ng isang taong nanlaban. Oras na, bulong niya sa kanyang sarili. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, gulong-gulo ang isip ni Leandro. Matapos ang kanilang komprontasyon, bigla na lang nag-iba ang kilos ni Corazon. Umiyak ito, itinanggi ang lahat, at inakusahan siyang nababaliw na at pinapakinggan ang mga kasinungalingan ng isang hamak na janitress. Pagkatapos ay umalis ito nang walang paalam. Hindi na niya ito matawagan. Hindi rin ito umuwi sa sarili nitong kondo. Kinakabahan si Leandro. Oo, galit na galit siya dito. Pero hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Nag-aalala siyang baka may gawin itong masama sa sarili nito. Nang biglang tumunog ang kanyang email, isang bagong mensahe. Ang subject, pagbabayad. Nangunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay naglalaman ng mga litrato ni Corazon, nakagapos at may takip ang bibig, sa isang madilim na lugar. Sa ibaba ng mga litrato ay may maikling text. Ang asawa mo ay nasa amin. Masyado siyang maalam. Kung gusto mo siyang makita ng buhay, maghanda ka ng 50 milyong piso. Walang pulis. Hintayin ang susunod na utos. Nanlamig ang buong katawan ni Leandro. Pero ang pinaka nagpatindig ng kanyang balahibo ay ang pangalan ng sender. Ang email address ay isang kombinasyon ng mga letra at numero. Pero ang display name na nakalagay ay malinaw na malinaw. Rafael Cruz. Rafael. Ang pangalan ng IT engineer na tinutukoy ng mga source niya na posibleng tumutulong kay Mayumi. Hindi maaari. Nang biglang tumawag ang kanyang security chief. Sir, may problema. Tumawag po ang pulis. May nakitang kaguluhan sa penthouse ni Ma'am Corazon. Pinuntahan nila. At may nakita silang sulat, sir. Anong sulat? Isang sulat po mula kay Ma'am. Sabi niya, ilang araw na raw po siyang tinatakot at sinusundan ni Mayumi Rosario. Natatakot daw po siya para sa kanyang buhay. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Si Mayumi, kasama ang isang kasabwat na nagngangalang Rafael, ay nagpapanggap na biktima. Nang malaman nilang malapit na silang mabisto, kinuha nila si Corazon. Kidnapping, extortion, idiot, sigaw niya sa kanyang sarili. Nagpadala ka sa isang magandang kwento. Nagpadala ka sa mga luha ng isang magaling na aktres. Ang pagdududa niya kay Corazon ay biglang naglaho, napalitan ng matinding galit at pagsisisi. Si Corazon pala ang biktima sa simula't simula pa lang. Hanapin niyo si Mayumi Rosario. Sigaw niya sa telepono. Dalhin niyo siya sa pulis, now. Sa eskinita, nakatayo pa rin si Mayumi. Hawak-hawak ang cellphone, pinag-iisipan kung ano ang gagawin sa text ni Leandro. Pupunta ba siya? O sasabihin niya muna kay Rafael? Nang bigla, narinig niya ang tunog ng mga sirena. Palakas ng palakas, palapit ng palapit. Mula sa dulo ng eskinita, humarurot ang dalawang police van. Huminto ito sa mismong tapat niya. Mabilis na bumaba ang mga pulis, nakasuot ng full gear, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang mga kapitbahay niya ay nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pag-uusisa. Napatulala si Mayumi.
Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Isang pulis ang lumapit sa kanya. Hawak ang isang litrato. Tiningnan nito ang litrato pagkatapos ay tumingin sa kanya. Mayumi Rosario? Tanong ng pulis. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Hindi siya makasagot. Tanging isang mabagal na pagtango lang ang nagawa niya. Sumama ka sa amin. Bago pa man siya makapalag, mabilis nang ipinulupot ng pulis ang posas sa kanyang mga kamay. Ang malamig na bakal sa kanyang pulsuhan ay parang isang hatol. Teka, bakit po? Anong kasalanan ko? Tanong niya. Ang pagkalito ay napalitan na ng takot. Hindi siya sinagot ng pulis, sa halip sinabi nito sa kanya ang mga salitang tuluyan nang gumuho sa kanyang mundo. Sa harap ng lahat ng kanyang mga kapitbahay, inaaresto ka namin sa salang kidnapping at extortion. Ang tunog ng paglak ng selda ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Mayumi sa buong buhay niya. Mas masakit pa sa hampas ng alon. Mas masakit pa sa mga salita ni Leandro. Ito ang tunog ng katapusan. Ang tunog ng kawalan ng pag-asa. Dinala siya sa presinto. Kinuha ang kanyang mugshot, ang kanyang fingerprints. Tinanong ng paulit-ulit tungkol sa isang krimeng hindi niya maintindihan. Kidnapping, extortion, Corazon Almeida, Rafael Cruz. Ang mga pangalan at salita ay umiikot sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Paulit-ulit niyang sabi, ang boses ay pagod na sa kaiiyak. Inosente po ako, pero walang naniwala. Ang sulat na iniwan ni Corazon, ang email na ipinadala mula sa account na may pangalan ni Rafael, ang pagkatao niya bilang isang desperadang babae na tinanggal sa trabaho. Lahat ng ito ay bumuo ng isang perpektong kwento laban sa kanya. Naupo siya sa malamig na sementadong sahig ng selda, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang amoy ng lugar ay masangsang. Ang mga kasama niya sa loob ay tinitingnan siya na parang isang kakaibang hayop. Nasaan si Rafael? Nahuli na rin ba siya? O baka naman totoo ang sinasabi nila. Baka ginamit lang din siya ni Rafael. Ang isiping iyon ay isa pang patalim na sumaksak sa kanyang puso. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pangalan, at ngayon, ang kanyang kalayaan. Nanalo na si Corazon. Ilang oras ang lumipas. O baka isang araw na. Hindi na niya alam. Isang pulis ang kumotok sa rehas. Rosario, may bisita ka. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang puso niya ay biglang kumabog. Si Rafael ba? O baka naman isang abogado? Dinala siya sa isang maliit na interrogation room. Walang bintana. Isang mesa at 2 silya lang ang laman. At nakaupo sa isa sa mga silya, si Leandro Vergara. Ang itsura nito ay 10 taong mas matanda kaysa huli niya itong makita. Ang mga mata nito ay namumula sa puyat. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Pero ang ekspresyon sa mukha nito ay isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Isang pinaghalong galit, pagod at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sakit. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Isang mesa lang ang pagitan nila. Pero pakiramdam niya ay isang karagatan ang naghihiwalay sa kanila. Bakit? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Leandro. Ang boses nito ay mahina, pagod, at puno ng pait. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Bakit kailangan mong idamay si Corazon? Bakit kailangan mong humantong sa ganito? Tumingin si Mayumi sa mga mata nito. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya, ang tanging gusto niyang gawin sa sandaling iyon ay ang ipaintindi dito ang katotohanan. Wala akong kasalanan, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ang mga luha ay tuyo na. Wala akong kinidnap, wala akong hininging pera. Inosente ako, Mr. Vergara. Noon at ngayon. Tumawa si Leandro, isang tawang walang saya. Inosente, may sulat Mayumi, may email, at ngayon, nawawala si Corazon.
Anong gusto mong paniwalaan ko? Ang gusto kong paniwalaan niyo ay ang katotohanan. Sagot niya. Ang boses ay nagsimula ng tumaas. Ang katotohanan na nilinlang ka niya. Ginamit ka niya para sirain ako. At ngayon, ginagamit na naman niya kayo para sa kung anumang mas malaki niyang plano. Hindi mo ba nakikita? Isa lang din siyang biktima dito, Mr. Vergara. Biktima ng sarili mong pagkabulag. Tumayo si Leandro. Ang kanyang mga palad ay humampas ng malakas sa mesa. Huwag na huwag mong babaliktarin ang lahat. Nakita ko ang mga ebidensya. At ngayon, ang buhay ni Corazon ang nakataya dahil sa'yo. Tumayo rin si Mayumi. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang tapang na ngayon lang niya naramdaman. Ang tapang ng isang taong wala nang mawawala pa. Ebidensya? Mapakla siyang ngumiti. Ang parehong ebidensya na ipinakita mo sa akin sa opisina mo? Mga ebidensyang gawa-gawa. Mga kasinungalingang itinanim para paniwalain ka? Binuksan mo na sana ang mga mata mo. Mr. Vergara, ang totoong kaaway ay hindi ako. Siya yung taong pinagtatanggol mo ngayon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Iniligtas ko ang mga anak mo. Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng bigat. Isinugal ko ang buhay ko para sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Pero ikaw ang nagtulak sa akin sa impyernong ito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Nakita ni Mayumi ang pagbabago sa mga mata ni Leandro. Ang galit ay naroon pa rin. Pero sa likod nito, nakita niya ang isang bagay na pamilyar. Pagdududa. Ang parehong pagdududa na nakita niya sa sarili niyang mga mata sa harap ng mga pekeng ebidensya. Tumalikod si Leandro. Tila hindi na kayang salubungin ang kanyang mga titig. Tapos na ang usapang ito. Sabi nito, nakatalikod pa rin. Hahayaan ko nang ang korte ang humusga sa'yo. Naglakad ito papunta sa pinto. Iniwan siyang mag-isa sa malamig at tahimik na kwarto. Napaupo siyang muli. Ang lakas na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Natalo na siya. Tapos na ang lahat. Nang biglang, mula sa labas ng pinto na hindi pa tuluyang nakasara, narinig niya ang pag-vibrate ng isang cellphone. At ang boses ni Leandro na sumasagot sa tawag. Romy, napatawag ka. Ano? Sigurado ka ba dyan? I-send mo sa akin ngayon din. Lahat. Oo, magkita tayo sa loob ng 1 oras. Ang boses ni Leandro ay puno ng pagkaapura. Puno ng isang bagay na hindi narinig ni Mayumi mula sa kanya kanina. Isang kislap ng pagkabigla. Dahan-dahang isinara ng isang gwardiya ang pinto. Muling ibinabalik si Mayumi sa kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, isang maliit na sinag ng liwanag ang naiwan sa kanyang puso. Ang pangalan ni Rafael ay hindi nabanggit ng pulisya sa kanilang pag-uusap. Baka hindi pa siya nahuhuli. Baka meron pa siyang huling baraha. At ang tawag na yon, ano kaya ang ibig sabihin noon? Ang loob ng lumang warehouse sa may pantalan ay madilim at amoy kalawang. Si Leandro Vergara, sa kanyang gusot na suit, ay mukhang isang isdang naligaw sa tuyong lupa. Sa kanyang harapan, si Rafael, na may paasa sa gilid ng labi, ay abala sa pagkonekta ng isang laptop sa isang portable projector. Pasensya na, sir, kung dito ko kayo pinapunta. Sabi ni Rafael, hindi tumitingin. At pasensya na rin kung natagalan. Kinailangan ko munang magtago at siguraduhing hindi nila ako masusundan. Sino ang nila? Tanong ni Leandro. Ang boses ay magaspang. Ang mga tauhan ni Corazon. Sinubukan nila akong kunin pagkatapos nilang itanim ang ebidensya laban sa akin. Mabuti na lang at nakatakas ako. Tumingin si Rafael sa kanya. Akala ko po hindi na kayo darating. Muntik na, mapait na sagot ni Leandro. Muntik na akong maniwala ulit sa kanya. Ano po ang nagpabago sa isip niyo? Ipinakita ni Leandro ang kanyang cellphone
Ang report mula kay Romy. Ang burner phone na ginamit para ipadala ang ransom email na trace ni Romy ang signal. Bago ito itinapon, ang huling lokasyon nito ay nasa paligid ng isang tower cell malapit sa penthouse ni Corazon. At ang oras ng huling signal ay ilang minuto lang bago i-report ng mga security guard niya na nawawala siya. Umiling si Rafael. Mas matalino siya kaysa sa inaakala natin, pero mas matalino rin tayo. Nagtapos si Rafael sa kanyang ginagawa at humarap kay Leandro. Sir, handa na po ba kayong malaman ang buong katotohanan? Tumango si Leandro. Pinindot ni Rafael ang isang key sa laptop. Ang projector ay nagbuga ng liwanag sa maruming pader ng warehouse. Ang lumabas ay isang video. Kuha ito mula sa isang CCTV camera sa isang parking lot. Ang petsa at oras sa video ay noong gabi kung kailan kinidnap si Corazon. Sa video, isang itim na van ang huminto. Bumaba mula rito ang dalawang lalaki at ang taong kausap nila, ang taong nag-abot sa kanila ng isang makapal na sobre ay si Corazon Almeda. Nakangiti ito, mukhang kontento, walang bakas ng takot o panganib. Pagkatapos ng ilang segundong pag-uusap, sumakay ito sa van at umalis sila. Iyon lang, isang maikling video, pero sapat na yon para wasakin ang lahat ng natitirang pagdududa sa isipan ni Leandro. Paano? Bulong ni Leandro. May kaibigan po akong security guard sa building na yon, paliwanag ni Rafael. Pinakiusapan ko siyang i-check ang lahat ng blind spots ng CCTV nila. Ito lang ang nakuha niya, pero sapat na. Pinatay ni Rafael ang projector. Ang dilim ay muling bumalot sa kanila. Sir, sabi ni Rafael, ang boses ay seryoso. Hindi lang po ito tungkol sa kidnapping. Ang audio fragment na nakuha ko, gawin mong mukhang aksidente. Naniniwala po akong hindi lang si Mayumi ang kanyang target. Ang mga anak niyo po. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Leandro na parang isang bala. Ang mga bata sa dagat, ang biglaang paglakas ng alon, ang safety railings. Isang kasamaan na hindi niya kayang lubos na maunawaan ang biglang luminaw sa kanyang isipan. Ang plano ni Corazon ay hindi lang para sirain si Mayumi. Ito ay para sirain siya. Ang kunin mula sa kanya ang mga taong pinakamamahal niya. Katulad ng pagkawala ng anak nila noon, isang baluktot at malagim na paghihiganti. Tumawag ka sa mga pulis. Utos ni Leandro. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Sabihin mo kung nasaan tayo. Papuntahin mo sila, pero may kailangan muna akong gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. Pagkatapos ay ang kanyang security chief. Nagbigay siya ng sunod-sunod na utos. Mabilis, tiyak, walang pag-aalinlangan. Ang CEO ay nagbalik. Makalipas ang isang oras, sa conference room ng Vergara Corporation, naganap ang paghuhukom. Nandoon ang mga abogado ng pamilya. Nandoon ang mga matataas na opisyal ng pulisya. At kararating lang na may ngiting tagumpay, si Corazon Almeda, na umaarteng kalalabas lang mula sa kanyang pinagtataguan. Leandro, my love, akala ko hindi na kita makikitang muli. Sigaw niya, akmang yayakapin si Leandro. Pero humakbang paatras si Leandro, ang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Umupo ka, Corazon. Nawala ang nangiti ni Corazon nang makita niya ang mga pulis at ang seryosong mukha ng lahat. Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Leandro. Sumenyas lang siya sa kanyang staff. Ang malaking screen sa dulo ng conference table ay biglang umilaw at ang video mula sa warehouse ay ipinalabas para makita ng lahat. Ang itim na van, ang dalawang lalaki, at si Corazon na nagbibigay ng sobre at nakangiting sumasakay sa sasakyan. Ang buong kwarto ay natahimik. Ang mukha ni Corazon ay nag-iba-iba ng kulay. Mula sa pagkalito, naging pamumutla ng takot at sa huli, naging pula sa galit.
That's fake! Doctored yan! Isang setup. Sigaw niya tumatayo. Katulad ng setup na ginawa mo kay Mayumi Rosario, kalmadong tanong ni Leandro. Ipinakita niya sa screen ang report tungkol sa burner phone, ang mga testimonya ng mga taong binayaran ni Corazon, ang lahat ng ebidensya na pinagtagpi-tagpi niya at ni Rafael sa loob lang ng ilang oras. Sinungaling. Ang totoo, Corazon, sabi ni Leandro, ang boses ay bumaba, puno ng sakit at pagkasuklam. Ay hindi mo matanggap. Hindi mo matanggap na masaya na ako. Hindi mo matanggap na may mga anak na ako sa iba. Kaya sinubukan mong kunin sila mula sa akin. Ang insidente sa dagat, plano mo rin, hindi ba? Sa puntong yun, tuluyan nang nawala ang lahat ng kontrol ni Corazon. Ang kanyang iningatang imahe ng isang sosyal at edukadang babae ay gumuho. O, umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong kwarto. Oo, ginawa ko. At sana nalunod na lang sila. Sana naramdaman mo ang sakit na naramdaman ko noong namatay ang anak ko habang ikaw ay nasa mga business meetings mo. Sana lahat kayo mamatay. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang baliw. Dinuro niya si Leandro. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kinuha mo ang lahat sa akin. 2 pulis ang marahang lumapit sa kanya. Corazon Almeda, inaaresto ka namin. Hindi na niya pinatapos ang pulis. Nagwala siya. Nagpupumiglas. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo alam kung sino ako. Ako ang dapat na Ginang Vergara. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa hallway. Napaupo si Leandro sa kanyang silya, biglang nakaramdam ng matinding pagod. Tapos na. Pero sa kabila ng lahat, walang tagumpay siyang naramdaman. Tanging isang malalim at nakakabinging kalungkutan. Nilingon niya si Rafael na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Tapos na ang isang laban, sabi ni Leandro. Pero ang pinakamabigat ay hindi pa nagsisimula. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang harapin ang babaeng winasak niya dahil sa kanyang pagkabulag at kailangan niyang humingi ng tawad kahit alam niyang maaring huli na ang lahat. Ang pagbukas ng pinto ng selda ay may ibang tunog na ngayon. Hindi na ito tunog ng katapusan, kundi tunog ng isang bagong simula. Nakatayo si Mayumi sa labas ng presinto. Pinipikit ang kanyang mga mata habang dinadama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Ilang araw din siyang hindi nakakita ng liwanag. Sa tabi niya, nakangiting naghihintay si Rafael. Salamat! Sabi ni Mayumi. Ang isang salitang iyon ay naglalaman ng lahat ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Walang anuman, sagot ni Rafael. Bayad na ang utang ng lolo ko sa tatay mo. Ngumiti ito. Pero may libreng kape pa rin ako sa'yo, ha? Tumawa si Mayumi, isang tunay na tawa sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Oo naman. Habang naglalakad sila palayo, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang bintana sa likuran at lumabas ang mukha ng isang taong hindi inaasahan ni Mayumi na makita. Hindi sa ganitong paraan. Si Leandro Vergara. Hindi ito bumaba ng kotse. Tiningnan lang siya nito mula sa loob. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang emosyong mas mahirap basahin. Isang pinaghalong pagsisisi, hiya, at kalungkutan. Miss Rosario, sabi nito, ang boses ay mahina. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Mayumi kay Rafael na marahang tumango na para bang sinasabing desisyon niya iyon. Huminga ng malalim si Mayumi. Sige po. Sinabi niya kay Leandro na magkita sila sa lugar kung saan siya nararapat. Hindi sa isang magarang opisina o restaurant, kundi sa lugar kung saan siya itinapon nito. Kaya naman, makalipas ang isang oras, si Leandro Vergara sa kanyang mamahaling suit ay naglalakad sa makitid at maputik na eskinita ng komunidad ni Mayumi. Ang mga tao sa paligid ay napapahinto, nagbubulungan,
Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Huminto siya sa tapat ng barong-barong ni Mayumi. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Mayumi na nag-aayos ng mga gamit. Ang bahay ay maliit at simple, pero malinis. Sa isang sulok, nakita niya ang larawan ng isang lalaki. Ang ama ni Mayumi. Dahan-dahang hinubad ni Leandro ang kanyang mamahaling coat at isinampay sa isang silya, isang kilos na simboliko. Hindi siya naroon bilang isang CEO. Naroon siya bilang isang tao. Salamat sa pagpayag mong kausapin ako. Simula niya, hindi umimik si Mayumi. Nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Mayumi. Pagpapatuloy ni Leandro, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Dahil walang salita, ang makakapaglarawan sa bigat ng kasalanan ko. Hindi lang kita sinaktan. Winasak ko ang pangalan mo. Winasak ko ang tiwala mo. At muntik ko nang wasakin ang kinabukasan mo. Tumigil sa pag-aayos si Mayumi at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmado, pero sa likod ng kalmadong yon, nakita ni Leandro ang lalim ng sakit na idinulot niya. Alam ko na rin ang tungkol sa tatay mo. Mahinang sabi ni Leandro. Si Carding Rosario, isa rin siya sa mga biktima ng maling sistema ng kumpanya noon, isang inhustisyang hindi na naitama. Lumapit siya sa mesa kung nasaan ang larawan. Tinitigan niya ito. Nandito ako hindi para humingi ng tawad, sabi niya. Ang boses ay nag-umpisang manginig. Dahil alam kong hindi sapat iyon, nandito ako para aminin ang pagkakamali ko. Ang pagkakamali ng pamilya ko. At para subukang itama ang mga ito, kahit na huli na. Tumingin siya ng diretso kay Mayumi. Gusto kong tulungan kang abutin ang pangarap mo, hindi bilang isang pabor, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang paraan para ibalik ang ninakaw sa inyo. Ipag-aaralin kita ng nursing. Sasagutin ko ang lahat. At kapag nakatapos ka, popondohan ko ang pagpapatayo mo ng isang maliit na community clinic dito mismo sa lugar nyo para makatulong ka sa mga taong katulad mo. Natahimik si Mayumi. Ang alok ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ito ang katuparan ng lahat. Pero, bakit? Tanong niya sa wakas. Dahil kailangan ko. Sagot ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Kailangan kong gawin ito para sa sarili kong konsensya, para sa mga anak ko, para malaman nila ang halaga ng pag-amin sa pagkakamali. At para sa'yo, para makita kang muling buo. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa labas, maririnig ang ingay ng buhay, ang tawanan ng mga bata, ang sigaw ng mga nagtitinda. Tinatanggap ko po, sabi ni Mayumi sa wakas. Ang mga salita ay tila nagbigay ng hangin sa loob ng kwartong kanina, papuno ng tensyon. Napatingin si Leandro sa kanya. Ang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat. Tinatanggap ko, pag-ulit ni Mayumi, ang tulong niyo para sa aking pag-aaral at para sa klinika. Dahil iyon ang pangarap ko, para sa akin at para sa tatay ko. Huminto siya saglit at ang kanyang susunod na mga salita ay naglagay ng isang malinaw na hangganan sa pagitan nila. Pero ang tiwala at ang kapatawaran, Mr. Vergara, hindi yan kasama sa kasunduan. Tumingin siya sa kanya, walang galit, tanging isang matatag na katotohanan. Kailangan ng panahon para maghilom ang mga sugat nga. At ang iba sa kanila ay baka hindi na maghilom kailanman. Tumango si Leandro, tinatanggap ang bawat salita na parang isang karayom sa kanyang puso. Iyon ay isang parusang alam niyang nararapat sa kanya. Naiintindihan ko, sabi niya. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho. Tapos na ang digmaan, ngunit ang paglalakbay tungo sa kapayapaan ay ngayon palang magsisimula. Makalipas ang 2 taon, ang amoy ng gamot at malinis na linen ang bumabalot sa maliit na klinika.
Ang mga dingding ay pininturahan ng mapusyaw na asul, isang kulay na nagbibigay ng kapayapaan. Sa isang pader, nakasabit ang isang diploma at isang lisensya sa ilalim ng pangalang Mayumis Rosario, RN. Sa gitna ng munting kwarto, isang babaeng nakasuot ng malinis na puting uniforme ang marahang nililinis, ang sugat sa tuhod ng isang umiiyak na bata. Ayan, malinis na, sabi ni Mayumi sa isang malambing na boses, kasabay ng pagdikit ng isang band-aid na may cartoon character. Tingnan mo, mas malakas ka na kay Darna. Ngumiti ang bata. Ang mga luha ay natuyo na. Inabutan ito ni Mayumi ng isang lollipop bago ito tumakbo pabalik sa kanyang ina. Ito ang kanyang mundo ngayon. Ang Rosario Community Clinic. Isang pangarap na itinayo mula sa abo ng nakaraan. Bawat pasyenteng natutulungan niya, bawat ngiting nakikita niya, ay isang hakbang palayo sa madilim na kahapon. Isang pamilyar na anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Mukhang may bago ka na namang tagahanga. Nurse Mayumi, sabi ng isang boses. Napangiti si Mayumi nang hindi lumilingon. Lagi naman, Mr. Vergara. Anong dala niyong suhol para sa mga pasyente ko ngayon? Pumasok si Leandro. Hindi na nakasuot ng kanyang karaniwang business suit, kundi isang simpleng polo shirt at slacks lang. Sa likod niya, ang kambal na sina Ilya at Inigo, na ngayoy mas matatangkad na, ay may bitbit na isang malaking kahon. Mga laruan para sa mga bata, sabi ni Leandro. At, dagdag niya, iniabot ang isang paper bag kay Mayumi. Ang paborito mong kape. Daddy, pwede na po ba naming ibigay yung mga toys? Sabik na tanong ni Ilya. Sige, pero dahan-dahan lang ha? Sagot ni Mayumi, na tila ba natural na sa kanya ang pagsaway sa mga bata. Habang abala ang kambal sa pamimigay ng laruan, naupo si Leandro sa isang silya sa sulok, pinapanood lang si Mayumi. Sa loob ng 2 taon, naging ganito ang kanilang ritual. Linggo-linggo, bumibisita si Leandro at ang mga bata. Hindi bilang isang mayaman na benefactor, kundi bilang isang kaibigan. Isang tahimik na manonood sa pangarap na tinulungan niyang buuin. Ang mga unang buwan ay puno ng ilangan. Ang mga pag-uusap ay formal. Pero unti-unti, habang nasasaksihan niya ang dedikasyon ni Mayumi at habang nakikita naman ni Mayumi ang sinseridad sa mga mata ni Leandro, ang mga pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Natuto si Mayumi na hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom ng tuluyan. Ang ilan ay nagiging peklat, isang paalala ng sakit, pero isa ring simbolo ng katatagan. Natuto naman si Leandro na ang tunay na pagbabago ay hindi ipinapakita sa salita, kundi sa gawa. Sa bawat pagbisita, sa bawat tasa ng kape, sa bawat ngiti ng kanyang mga anak para kay Mayumi, unti-unti niyang binabayaran ang kanyang mga pagkakamali. Mukhang napagod ka yata, sabi ni Leandro. Napansin ang bahagyang pamumutla ni Mayumi. Medyo marami lang ang pasyente kanina, sagot ni Mayumi. Umupo sa silyang katapat nito at humigop sa kape. Pero masaya, masayang pagod. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan, walang nang namamayaning awkwardness, tanging isang malalim na pag-unawa, isang koneksyon na namnanana, na nabuo hindi sa kabila ng kanilang masakit na nakaraan, kundi dahil dito. Mayumi, sabi ni Leandro, ang boses ay seryoso. Magtatayo ang Vergara Foundation ng isang malaking ospital sa Subic, isang charity hospital, at gusto kong ikaw ang mamahala nito. Natigilan si Mayumi. Ito ay isang alok na napakalaki, isang pangarap na hindi niya inakalang posible. Umiling siya ng marahan. Salamat, Leandro, pero dito ang lugar ko. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na klinika, sa mga batang naglalaro, sa mga matatandang naghihintay. Dito ako nagsimula, dito ako kailangan. Isang ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro.
Isang ngiting puno ng paghanga at respeto. Iyon ang sagot na inaasahan niya. At iyon ang sagot na mas lalong nagpatibay ng nararamdaman niya para dito. Nang hapon na yon, pagkatapos magsara ng klinika, naglakad sila sa tabing dagat ng Subic Bay. Ito ang parehong baybayin na minsan ay naging saksi sa isang bangungot. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Ang mga alon ay marahan na humahalik sa buhanginan. Walang nagsasalita sa kanila. Maya-maya, naramdaman ni Mayumi ang pagdampi ng kamay ni Leandro sa kanyang kamay. Marahan, nag-aalangan. Hindi niya ito inalis. Sa halip, isinara niya ang kanyang mga daliri sa paligid ng kamay nito. Ito ay isang pagtanggap. Hindi paglimot sa nakaraan, kundi pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi na ng kung sino sila ngayon. Humarap sila sa isa't isa. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanilang mga mukha. Walang mga matatamis na salitang binitawan. Walang mga pangakong ipinahayag. Sa halip, sa mga mata nila, naroon ang lahat. Sa mga mata ni Leandro, nakita ni Mayumi ang lalim ng kanyang pagsisisi, ang bigat ng kanyang natutunan, at ang sinseridad ng isang pagmamahal na ipinanganak mula sa paghanga at respeto. Sa mga mata naman ni Mayumi, nakita ni Leandro ang lakas ng isang babaeng bumangon mula sa pagkakadapa, ang kapayapaan ng isang pusong natutong magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili, at ang pagsibol ng isang pagmamahal na dahan-dahang itinayo sa pundasyon ng tiwala. Dahan-dahang inangat ni Leandro ang kanyang isang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Mayumi. Isang kilos na puno ng pag-iingat, na para bang si Mayumi ay isang babasaging bagay na minsan na niyang nabitawan at ngayoy natatakot siyang mabasag muli. Hindi umiwas si Mayumi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang init ng palad nito. Ang pag-ibig na namuo sa pagitan nila ay hindi isang biglaang apoy. Ito ay parang isang coral reef na dahan-dahang nabuo sa ilalim ng dagat. Matatag, nabuo sa kabila ng malalakas na alon at madidilim na bahagi ng karagatan. Ito ay isang pag-ibig na pinatibay ng panahon, ng mga peklat at ng kapatawaran. Salamat, bulong ni Leandro. Hindi lang para sa araw na yon, kundi para sa lahat. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Salamat din, sagot ni Mayumi. Dahil sa kabila ng lahat, ang madilim na kabanatang yon ng kanyang buhay ang nagdala sa kanya sa liwanag ng kanyang pangarap at sa isang pag-ibig na hindi niya inaasahan. Nakatayo lang sila roon, magkahawak kamay, habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa abot-tanaw. Sa di kalayuan, ang mga ilaw mula sa Vergara Offshore Station ay isa-isang nagsindi na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang toring bakal na minsang naging simbolo ng kanyang kahihiyan ay ngayoy isa na lamang paalala ng isang pagsubok na kanyang nalampasan. Isang bahagi ng kwento, ngunit hindi na ang buong kwento. Dahil ang kwento nila ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Sa ilalim ng karagatan, kung saan minsang inilubog ang katotohanan, ang kapatawaran, ang siyang nag-ahon sa lahat pabalik sa liwanag. At doon, sa gitna ng marahang indayog ng mga alon ng Subic, isang pag-ibig na mas malawak pa sa dagat, ang tahimik na nagsimula sa kanyang walang hanggang paglalayag.